Good morning, everyone. Welcome sa ating pong pananambahan sa umaga pong ito. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, atin munang kausapin ng Diyos sa ating mga puso, sa katahimikan, ating kilalanin na siya ay nandito, ating damhin ng kanyang presensya sa ating mga puso. Father, when we are overwhelmed with burdens and sorrow, you give us, Lord, the gift of silence to remind us that we are weak and we are dependent, Panginoon, sa inyo. We are not in control of our lives and that of others. And maybe we should never attempt, Lord, to control others in the first place. Silence will teach us, Lord, to focus on Jesus and allow the Holy Spirit to speak to us in our moments of pain. And when we are overtaken with gladness because of your blessings that are largely undeserved, silence will remind us that life is all about grace. Everything is coming from you, Lord. Wala ho kami, Panginoon, sa inyo lahat. So as we prepare our hearts to listen to your word, to receive instruction, Lord, from the Holy Spirit, and also as we think of others, Lord, worldwide, Panginoon, as Christianity celebrates the Palm Sunday, Lord, instruct our hearts. Speak to us. Bring joy to our souls. Teach us, Lord, to celebrate our victories. And above all, teach us, Lord, to be grateful sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Maaari ho bang pakibati ang inyong mga katabi? Paki-welcome sila sa church. Mga kapatid, you are here, All Generations Church, in our sanctuary. And this is for you. This place is for you. This is a place of worship para po sa bawat isa sa atin. At ang bawat katabi ninyo ngayon ay gift ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Just to remind us na hindi ho tayo nag-iisa sa ating mga paglalakbay. Kasama natin ang Diyos, of course, at kasama natin ang bawat isa sa atin sapagkat sila ay pagpapala ng Panginoon, reminder na ang buhay ay kailangang harapin kasama ng community of faith, kasama ng bawat isa sa atin. And mga kapatid, bago ho tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, hawak ko po ngayon yung ating pong gazette at gusto ko po kayong magkaroon ng copy nito. Of course, every Sunday, pagdating nyo dito sa church, meron naman po itong available na mga kopya. But today, gusto ko lang kayong i-remind na papasok po tayo sa Holy Week season.
And meron po kami mga instructions dito. We would like to invite the whole church to participate sa observance ng Holy Week. Ano po? So, may mga ilang mga bagay tayong ginagawa dito sa church. Like, for example, kakaroon tayo ng fasting. And this is solely based on your own conviction as the Holy Spirit guides you. Wala naman pong pilitan, pero kung naghahanap po kayo ng mga ibang detalye, paano yun siya gagawin, meron pong mga listahan dyan. Ano po? Kaya kailangan meron kayong kopya po nito. At meron din pong ilang mga bagay na gusto naming ipagawa sa inyo. Hopefully, we are inviting you to pursue these things. Of course, as we deprive ourselves of the things na na-enjoy natin gawin, di ba, yung mga pastime natin. And as we observe the Holy Week, we want to set aside itong mga bagay na to for us to listen more, for us to spend more time sa Panginoon. And maybe, maganda rin na pag may binabawas tayo sa buhay natin, meron din tayong idadagdag. Kaya meron po kaming mga bagay dyan na nilista. I won't go sa details nito mga kapatid, but everything is here. Po. Gawin nyo na lamang pong guide at kung kayo po ay may mga tanong, maaari nyo po kaming kausapin tungkol sa mga bagay po na to. And also, isang magandang, mahalagang reminder. Kasi next Sunday po ay Resurrection Sunday. Tama po ba? And dito sa church, ginagawa natin siya ng maaga. So, next Sunday, 7:00 po ng umaga yung ating service. At isa lang po yun. Pakikalat na lang po ng information po na to. 7:00 po ng umaga at wala pong second service. Isang service lang po yun. And then, beginning April 7, yung first Sunday, babalik po tayo dun sa una pa natin na schedule, 9:00. Isang service na lang po tayo, 9:00, para bigyang daan yung mga ongoing na mga sessions ng mga live groups. Tapos tayo ng 10:30. Ang iba, kung nagla-live group kayo sa ibang lugar, pwede naman, hindi na kayo umuwi. And most of you, dito kayo sa church or sa ilang mga bahagi ng church, then you can do your live groups here. Alright? So, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Redeeming the redeemed. Yan. Ano bang ibig sabihin nito? Kailangan i-redeem tayo ng Panginoon. Ang katotohanan ay ni-redeem na tayo noon. Ngayon po ay Palm Sunday. Celebrate ang buong mundo, mga Kristiyano ng Palm Sunday. Maybe some of you are expecting to hear a message about Palm Sunday. Forgive me, but we'll skip that sa taon pong ito. And kasi meron tayong mini-series at tinitingnan natin yung si Jesus, yung mga taong nakasama ni Jesus at mga lugar, mga events. Ano po? And last Sunday nga, pinag-usapan natin yung isang lugar na tinatawag na Emmaus at dalawang hindi gaanong kilalang disciples at anong ginawa ni Jesus sa kanila after He resurrected back to life. Ngayon naman po, tingnan natin how Jesus redeemed yung mga kilala natin ng mga disciples niya. During the time na sila po ay umalis na sa paglilingkod at tumalikod na sa ating Panginoon. Of course, mga kapatid, we have been redeemed by the death of Jesus. The death of Christ is for all and once and for all. No? Isang beses lang po yun, hindi na uulitin. He offered His life as a ransom for many. Alam po natin yan. No, tayo ay mga bihag at tayo ay tinubos. Siya ang nagbayad ng kanyang mismong buhay para sa atin. And then we responded in repentance and faith. Yun lamang po yung ating pwedeng gawin dito sa biyayang ito ng Panginoon. Tapos ang tuloy niyan, secured ang ating salvation for eternity. It's a done deal. No, the moment you acknowledge your need of a Savior, you turn to Jesus, you profess your faith in Him, you repented of your sins, tapos na po yan, mga kapatid. We have been redeemed by Christ and have crossed over from death to life. Past tense po yan. Sabi ni Paul, unang Korinto 15:3-5, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin,
na si Kristo'y namatay. Dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay. Pansinin po ninyo, nakaraan na lahat yung mga statements na yan. At sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Another statement from Paul mula sa Efeso 1:7-10. Tinubos tayo ni Kristo, past tense, sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Ang sinasabi ko po dito mga kapatid, I am trying to communicate kung anong sinasabi clearly ng Bible. Na tayo po ay tinubos na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Yung ating future, secured na yan. Wala na tayong questions about that. But as human beings, ang totoo, we still face struggles, we face problems and temptations, and there are times when we simply get exhausted, tired, sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung sino sa inyo dito ang hirap bumangon kanina at parang ayaw mong pumunta sa church. Of course, walang magtataas ng kamay. Di ba? I woke up at 6 this morning and sat down sa aming maliit na balcony and sabi, oh yeah, I'm a pastor. I need to go to the church. That's the reality. Napapagod tayo. We feel exhausted, we feel tired, we feel sapped. Ayaw mong bumangon, ayaw mong magpatuloy. This is, physical, but emotionally, psychologically, spiritually, nararanasan mo rin yan. Tama? Parang ayaw mo nang magtuloy sa Panginoon. And like the disciples, sometimes we choose to turn back from following the Lord. Thus, Jesus is still redeeming us. Kaya hanggang ngayon, tinutubos tayo ng ating Panginoon. Hindi doon sa eternal consequences ng inyong mga kasalanan kasi burado na sa Panginoon yon, but from bad choices. Bad decisions in life and actions that are detrimental hindi lang sa iyo, kundi pati sa community of Christ. In other words, Christ is going after us to redeem us from ourselves. Secured na yung iyong future. You will be with Christ for eternity. You will be with Him in heaven, and new heaven and new earth. Wala tayong problema doon, walang questions doon. But day to day, every moment, the Lord is still redeeming the redeemed. Dami kasi nating mga maling desisyon, mga maling ginagawa, katulad ni na Pedro, ni na Thomas. And if you are honest today, you know deep inside there are traces of Thomas, Peter, and the rest of the disciples in your heart. Nakikita mo, mayroong pagka-Tomas yung iyong puso. Mayroong pagka-Pedro ang iyong puso. Mayroong pagka-Nathaniel, kung sino pa man. That's why we are all here. Because deep inside you know, you long to be redeemed again. You have wandered away from Christ and the church, and the feeling of emptiness and sadness naging very unbearable na siya that you now seek joy and peace. You are here today to say, Lord,
I have tasted the world. I'm coming back to you to surrender. I need your joy, I need your peace. Today, you have come to your senses. Na Tagalog, natauhan ka na rin sa wakas. And your heart tells you, you need Christ to redeem you. You have been battered and abused by sin. Satan, after all, is a cruel master. Now you know. Now we know. The world, contrary to its previous claims and promises, is an empty and lonely place to be. I'm talking about the system of this world, about the sins, the lifestyle. I'm talking about the physical world because this is a gift from the Lord. Only God is real. Only salvation and presence can satisfy the longings of our souls. Da Vinci, you know Da Vinci? Leonardo? The famous businessman in Makati? Check ko lang kung gising pa kayo. No? Of course, you know Da Vinci. Siguro isa na ito sa pinakasikat niyang ginawa. And sabi ng aking nabasa, ang tagal daw niyan bago natapos. Tapos na yung iba, pero nahirapan daw si Da Vinci makahanap ng modelo ni Jesus. And mind you, hindi lang niya yan inimagine na ganyan, may naglagay siya ng mga actual na mga tao. And started painting itong mga taong to. Nahirapan siya kay Jesus. Took him years, several years, para matapos ito. And finally, nakakita siya ng modelo ni Jesus. Ang sinabi ay parang maamo yung mukha, no? Yung parang ang dating ay si Jesus. Alam mo yun, ibig sabihin. Mahirap maghanap daw ng ganun. Now, finally, nakahanap, natapos yan. After 19 years, it's time to do another masterpiece. This time, I wanted to draw Judas. Si Jesus kanina, hirap hanapin. Si Judas, sabi ng mayor, madali yan. Pumunta ka sa jail. I'll give you the permission, tumingin ka sa mga mukha dyan, tapos ilabas mo para ma-drawing mo ng gusto. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Hindi yan si Judas. Hindi talaga. Inunahan niyo ako eh. Gusto ko lang umiti kayo sa isa para makainom ako. Now, so lumabas si Judas, nilabas sa jail. Dinrawing. At habang dinodrawing ni Da Vinci, umiiyak si Judas. Umiiyak pala si Judas, no? Umiiyak siya. At sabi niya, Master Da Vinci, hindi mo na ba ako natatandaan? Sabi niya, marami na kasi ako nakilala. Hindi na kita natandaan. Sabi ni Judas, ako po kasi yung modelo ni Jesus 19 years ago. Hindi ko alam kung joke yun o kung mapapaiyak kayo, pero ang sinasabi ko dito, that's a sad story, maybe. Ang sinasabi ko lang dito, kung ikaw yan, hindi mo kailangang manatiling ganyan. Because Jesus is searching for you and for me today. This Holy Week, nakatayo muli si Jesus sa mga baybayin ng ating mga buhay. Kinakausap tayo, He is redeeming us. And this is how Jesus redeems us today. Katulad ng ginawa niya noon sa kanyang mga disciple. First, Jesus uses objective proofs or evidence, kung anong gusto mong gamitin dyan. Ito ay para sa mga tumas sa araw na ito. Those who can only be convinced if proofs are provided. Those who think critically. Hindi sila basta naniniwala sa mga marites, sa Facebook o kung saan man. Nag-iisip sila. Ginagamit nila yung kanilang mga utak. Those who are intellectually superior.
Those who are searching for empirical proofs. Ibig sabihin yung mga scientific investigations. Empirical, ibig sabihin yung kayang i-grasp ng 5 senses. May mga taong ganyan. Those pragmatics. Ibig sabihin ng mga pragmatics, well, of course si Thomas, to see is to believe. Don't we all appreciate it that Jesus spends time with a single doubting follower explaining himself? Kung ikaw si Tomas ngayon, Jesus is showing evidence of his resurrection. That he is the risen Lord. That's how important a soul is for Christ. The skeptics of today, yung mga laging nagdududa, think that Jesus is not intellectually superior. Pag pinag-usapan si Jesus, parang hindi kasama yung pagiging intellectual. That's why many people, the educated ones, reject Him. Kasi para bang si Jesus ay inaakala natin hindi makakasabay sa mga intellectual discussion. Dallas Willard already mentioned that and refuted yung kanyang claims. Huwag natin kalilimutan that Jesus was referred to as a rabbi, as a teacher, as someone with superior intellect. Ganun pa man, Jesus provides not only proofs about Himself, but about the universe and the existence of God. Gusto mong kausapin si Jesus? Gusto mong mag-usap kayo ng philosophy, ng mathematics, ng kung ano man? He can survive that. We are greatly mistaken if we think Jesus cannot survive an intellectual discussion. At hindi niya kaya mag-provide ng proof of Himself and the resurrection at kanyang mission. Malaking pagkakamali. May mga taong katulad ni Tomas na kailangan makumbinse ng mga actual na mga ebidensya upang maniwala sa ating Panginoon. Ito ang sabi ni Jesus. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. This is a statement from Thomas. May mga taong hanggang ngayon sinasabing, hanggat hindi nagmilagro sa akin si Jesus, hindi ako maniniwala. Hanggang hindi siya nagpapakita sa akin, hindi ako maniniwala. Hanggang hindi masasagot yung aking mga tanong, hindi ako maniniwala. Kapatid, are you intellectually superior? Are you having doubts about the existence of God, about Jesus, about the Bible? Be reminded today that Jesus is too big to be imprisoned inside intellectual premises. Masyadong malaki si Jesus upang ikulong mo sa iyong intellectual na kaisipan o kung ano man. There is no amount of diligent forensic investigations can ever provide a single, unified, and objective proof of the person of Christ. And if there is no guarantee that would be enough to activate our faith in Him. Alam na ng ating Panginoon yon. Kaya niyang ibigay lahat ng mga pruweba sa buong mundo, pero hindi yan guarantee na mananampalataya ka sa Kanya. Jesus comes to us, He reveals Himself to us, shows us proofs to satisfy our curiosity, but most especially, listen, He invites us to approach Him via the pathway of faith. It doesn't mean rejection of rational faculty or capacities. When we approach Christ, laging mangingibabaw ang pananampalataya. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Naghanap ka ng pruweba, Tomas. Sabi ni Jesus, ito meron. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Sapagkat dito sa tagiliran, tinusok siya ng sibat. No? Kasya yung kamao ng tao. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na dahil nakita mo ako? O ito para sa inyong lahat, para sa atin.
Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Mas pinagpala tayo. Dahil hindi natin actual na nakita si Jesus, pero tayo ay nandito upang maniwala sa Kanya. Maiksing payo sa iyo, kapatid, leave enough room for faith and mystery to thrive in your life. Meron talaga mga hindi mo ma-explain, meron talaga mga hindi kayang abutin na yung kaisipan, mystery. Magandang sumuko tayo dito sa mga bagay na to. Gamitin natin ang ating mga kaisipan, gamitin natin yung ating mga talino, subalit huwag natin kalilimutan na hindi sapat yan upang lubos na maintindihan si Jesus. Lubos na maintindihan ang Diyos. Pangalawa, Jesus visits familiar places and redeems old habits. Meron dalawang bagay dito. Well, isang lugar, isang bagay, no? Galilee and yung gawain ng pangingisda. Because it all started in Galilee. Remember Peter and some other guys? Doon sila natagpuan ni Jesus. Bago pa yung ministry ni Jesus, He called His disciples. Mula dyan sa lugar na yan ng Galilee, Peter and company were from this place. Most of them were fishermen. Nung namatay si Jesus, bumalik silang muli lahat doon sa Galilee, kung saan yung kanilang hometown. At hindi lang sila bumalik sa kanilang hometown, bumalik sila sa kanilang dating buhay, ang pangingisda. Matthew chapter 28, verse 7, sabi niya, "Now, go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead, and He is going ahead of you to Galilee." Dahil alam na ni Jesus, saan pupunta itong mga disciples niya. Makikita niyo siya doon, you will see Him there. Remember what I have told you. Mga kapatid, default natin itong mga tao. Saan ka pa matatagpuan? Pag tumalikod ka sa iyong pananampalataya, tumalis ka sa church, umalis ka sa pagsunod sa ating Panginoon, saan ka matatagpuan? Of course, sa mga lugar na mahal mo. At ano ba yung gagawin? Kung hindi ka na sumusunod sa ating Panginoon, magre-revert ka sa iyong mga old habits. Naintindihan natin yung mga disciples disappointed and feeling abandoned, thinking they have trusted and followed the wrong person. Ito yung Messiah, ang aming kaisipan. Ang Messiah will march up to Jerusalem, kick out yung mga Romans, establish muli yung paghahari ni David. Yun yung kanilang mindset. In fairness, kalahati nung natupad. Pumunta nga naman talaga si Jesus sa Jerusalem. Hindi nga lang nag-kick out yung mga Romans, and worse, namatay pa siya. At doon nag-umpisang mawala lahat ng pananampalataya nitong mga taong to. Bumalik sila sa kanilang hometown, bumalik sila sa kanilang mga dating buhay. Yung mga perceived disappointments natin sa ating Panginoon, yung mga hindi natupad na mga kahilingan, yung mga hindi tinugon ng mga pananampalataya, sometimes they cause us to go back to our former places and old lifestyles. Tingnan nyo ito. So nandun na sila, umalis na sila sa pananampalataya, ayaw na nila magtuloy. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, kanyang mga kasama, mangingisda ako. Sasama kami. O, damay-damay na. Diba? Kasi yun naman talaga yung alam nilang gawin. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag sila ng isda, subalit wala silang nahuli. Without Jesus, any attempt to rebuild our old places and revert to old life will not flourish. Walang mangyayari. Diligent and skillful efforts without the risen Lord will never succeed because blessings and victory can only be coming from Jesus. Mere words of Jesus far outweighs our best efforts. Sabi doon ng Bible, magdamag silang nagtiis, wala silang nakuha. Sinabi lang ni Jesus, gawin nyo ito, dumating lahat ng mga pagpapala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po. Sagot nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus. Inihulog na nilang lambat at ang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng
huli. Juan chapter 21. Marami sa atin ang galing sa sitwasyong ito. Iba naman, papunta pa lang. Ang payo ko sa mga papunta pa lang, mag-U-turn na kayo. Walang MMDA mahuhuli sa inyo. Huwag nyo nang ituloy. Pero tingnan nyo ito. Sa mga nakaranas na nito, look at Jesus. Lumapit sa kanila, giving them specific instruction, giving them blessings, and redeeming them. Kanyang mga wayward disciples. He called them children. Hindi niya sinabi ko, yung mga rebelde, mga mahihinang nilalang. Sabi niya, children. Binigyan ng blessings, pinagpala silang muli. Yung mga ventures natin na makasarili, gave them nothing, but Jesus rewarded their obedience. In fairness, sumunod naman sila. Kasi wala nga silang nahuli eh. Sumunod sila nung sinabi ni Jesus na ihulog sa kabilang side. Jesus is standing at the shore, giving instructions, dispensing blessings, and calling us back to Himself. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga paraan ng Diyos to redeem us back to Him is through overwhelming blessings. Minsan, niredeem tayo ng Panginoon sa ating mga sakit. Diba? Niredeem tayo ng Panginoon pagka nalugi na yung negosyo mo. Niredeem tayo ng Panginoon kapag nasira lahat ng mga itinayo mo. Mga malulungkot na bahagi ng buhay. Pero, palagay ko, marami sa atin, niredeem ng Panginoon sa sobra-sobrang mga pagpapala katulad ng mga disciples. Yung mga totoong Kristiyano, hindi nila kailanman, they will never miss to recognize that undeserved blessings always come from the hands of the loving Savior. Kaya nga nung na-realize nila, hindi ito nagkataon. Totoo ito. Si Jesus ito. Kaya sabi, John chapter 21 verse 7, therefore that disciple whom Jesus loved, yung author, si John the Beloved, said to Peter, it is the Lord. Now Simon Peter heard that it was the Lord. He put on his outer garment and plunged into the sea. Sana pag na-overtake yung buhay mo ng sobra-sobrang pagpapala na hindi mo ma-explain, maisip mo man lang si Jesus yun. Maisip mo man lang ang Panginoon yun. Hindi Bombay yun. Si Lord yun. Kahit malayo ka pa sa Kanya, paraan ng Panginoon upang ilapit kang muli sa Kanya. Sinusundo tayo ng Panginoon sa mga baybayin ng buhay natin kung saan ka man napadpad ngayon. Mas magandang si Jesus ang sumundo sa iyo. Gusto mong sunduin ka ng may karit? Mas magandang si Jesus ang sumundo sa atin. At meron pang isang nakakatakot na sumundo, maliban sa may karit, nanay mo. Diba? Naalala niyo mga hindi kayo umuwi ng gabi na? Noon, kalalaro. Mas nakakatakot sumundo yung nanay, di ba? Kaysa kay kamatayan. But look at Jesus. Katayo siya doon, and then He called them His children. Hindi niya tinawag ng mga rebelde itong mga disciples niya. Sabi niya, mga anak. Binigyan niya ng precise instructions upang magkaroon kayo ng pagpapala, ito ang inyong gagawin. And then, may mga undeserved blessings. Sobrang dami, hindi nila kayang hilahin. God's abundance always trumps our emptiness. Remember that. At pag nangyari yan, sana gayahin naman lang natin si Pedro, lumapit tayo sa ating Panginoon. Sinusundo tayo ng Panginoon sa mga lugar kung saan niya tayo unang natagpuan. Sinusundo tayo ng Panginoon
niredeem niya yung ating mga dating lifestyles, hanap buhay, mga habits, o ano man. Dahil alam niya kung saan tayo matatagpuan. Pangatlo, Jesus transforms objects and acts of betrayal. Mayroon uling dalawang bagay dito. Number 1, food. Number 2, fire. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kadugtong ng istorya. 9-13 ng John chapter 21. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling. Sabihin, apoy. At ilang tinapay. Halika kayo at magagahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Awkward, no? Kung kayo ito, kung tayo ito, hindi rin natin alam paano ito mag-react. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ano ba kasi mayroon dito? Bakit ito inelaborate pa ni John? Unahin natin muna yung apoy. Thursday night, may nangyayari dyan. Hinuli si Jesus, nilitis ng illegal, hindi siya tama, sapagkat gabi, at wala namang mga witnesses. Tapos may apoy. At may lumapit sa apoy. Nagpainit. Kanyang pangalan si Peter. May apoy doon sa labas, habang giniginaw si Jesus at nakahubad at nilalatigo at umaagos yung kanyang dugo, Peter was warming himself doon sa apoy. And somebody saw Peter. Sabi niya, oy, kasama to. Sabi niya, hindi ko kasama yan. 3 times doon sa apoy. Stigma kay Pedro ang apoy. Traumatic kay Pedro ang apoy sapagkat pag nakakita siya ng apoy, bumabalik sa kanyang diwa, I have betrayed the Lord near the fire. And look at this. Jesus made the fire and invited Peter and others. Hindi lang yon apoy. Meron pang isda. Saan mo yun? Anong ginamit mong object para i-betray si Jesus? And Jesus is redeeming that object for you para hindi ka na matrauma dyan. Meal fellowship, by the way. What happened there? Again, Thursday night, just before the apoy, there was hapunan. Jesus distributed the bread. And what happened there? Judas betrayed Jesus. Alam mo ito lang sasabihin ko, no? Kung pinili ni Judas na mabuhay, kasama sana siya sa i-redeem ng ating Panginoon. Wala namang pagkakaiba yung offense ni Judas sa offense ni Peter. Kung ako mag-a-assess, mas mabigat pa yung kay Pedro kasi si Pedro, kasama siya sa inner disciple ni Jesus. Judas committed suicide. Wala na nang magagawa si Jesus doon. And look at Peter. Ang ginawa lang ni Pedro, he stayed alive. And Jesus redeemed him. Sa hapunan nangyari ang betrayal. While Jesus distributed the bread to his disciples, mayroon na conspiracy na nangyari. He will be betrayed. And look at this. Took the bread, gave it to them. Redemption. Hindi lang objects, kundi actions. Ginawa yun ni Jesus hindi para ipamukha sa kanila na sila ay guilty. Ginawa yun ni Jesus upang hindi na sila habulin itong multo na to habang sila ay nabubuhay. And Jesus is doing the same for us. Former objects of betrayals are now object of blessings. Jesus turns objects of betrayal and guilt into objects of grace and new beginnings.
Jesus is not only interested in redeeming your heart, He is also into transforming objects and actions that hold you as prisoner. Habang buhay ka matutrauma dito, maalala mo lagi yung kasalanang ginawa mo. Sinabi ni Jesus sa kanila, I'm doing this again. I'm demonstrating it to you, Peter, because I want you to be liberated from your guilt. Otherwise, hindi na sana yan isusulat ni John. All you need to do is come near the Lord and receive yet another undeserved blessing and favor. Kapatid, name those objects and offer them up to Jesus. Let Him turn them into objects of redemption and blessings. No more nightmares, no more PTSD, no more guilt, no more resentments and regrets. All praises and glory to the risen Lord. Fourth, panghuli, Jesus reinstates our calling. Ito yung full cycle ng redemption. Bibigay uli sa atin ng Panginoon kung ano yung naputol na ating mga calling. In the midst of all this, the disciples, knowing it was Jesus, kept silent. Sabi ko, napaka-awkward nito. Inusgahan mo yung tao, walang pera yan, walang credit card yan, tapos nilibre ka sa isang buffet. Diba? Parang, hindi mo alam, paano ako mag-react? Masigit pa to. Alam nila si Jesus yun. Hindi nila alam paano mag-react. Pero ito, their silence is an act of returning. It is not an act of defiance, it was an act of surrender. Kasi ano pang gagawin mo? Niredeem ka ni Jesus na wala kang ginawa. When our hearts are overwhelmed by the unexplainable love of Jesus, we fall silent. Yan ang pinakamagandang magagawa mo sa buhay mo. Use silence as an act of repentance and worship. Pero hindi pa tapos ang ating Panginoon diyan sa apoy na yan at sa pagkain na yan. Binibigay muli ng Panginoon sa atin yung ating mga calling na ating tinalikuran. It's the final act of redeeming the redeemed. Sabi ni Jesus, we are to feed and take care of His flock. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus, ni Jesus, si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. This is for the Peters of today, right here in this place. Yung mga akala mo masaya outside, but inside, he is full of regrets and guilt. Meron ba ditong ganyan? Those who still believe in Jesus, hindi naman nawala yung paniniwala kay Jesus, but at the same time, covering a huge amount of doubt if He can still find forgiveness and acceptance from Jesus, whom He so effortlessly betrayed. Yung ba nagsiserve ka kay Lord, niyaya ka mag-date, nagtanan na kayo, nawala ka na sa church. Yung bang, ang tagal-tagal mo naglilingkod kay Lord,
Niyaya kang tumaya sa loto, nanalo ka ng 20 million na wala ka na kay Lord. And you doubt yourself. You doubt Jesus kung tatanggapin ka pa niya. Let me tell you this. Ikaw ba ay Pedro? Matagal ka nang pinatawad at tinanggap ni Jesus. Kailangan na lang ngayon, muli mong tanggapin ang iyong misyon. Paano ko napatunayan to? Bago pa actual na nangyari itong eksenang ito, mga kapatid, sa Galilee, sa Jerusalem pa lang, nung nabuhay si Jesus at nakita siya ng mga babae, anong sabi ni Jesus? Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, the most guilty of all disciples. Special mention, Pedro, good thing, hindi ka nagpakamatay katulad ni Judas, I am redeeming you. Balik kayo doon, mga girls, at sabihin nyo sa kanyang mga disciples and Peter. Just before the actual redemption. Sabi ng Panginoon, if you love me, take care of my sheep. Binibigay sa atin muli ng Panginoon yung mga calling na naudlot dahil tumalikod ka sa Kanya. If you love the Lord, He will show it to your service. Balik ka sa ministry. You will serve Jesus through serving and caring for His flock, the church. Jesus is redeeming somebody in this room today, and it is you He will use to actualize His invitation. He is sending you again to the place of service and worship. Sa mga nakaranas na nito, you know what I'm talking about. It's humbling. I'm preaching here today because Jesus redeemed me at 6 o'clock this morning. I don't want to be here. I want to sleep. Jesus says, feed my flock. At nung nangyari yon, Peter and others gave their lives to Jesus. Hanggang kamatayan yon. At alam ko, gagawin mo rin yan sa buhay mo. Noong unang panahon, mga 100 years ago, or maybe mas tagal pa, mga mayayaman sa London, mga pamilyang mayayaman doon, nagkaroon sila ng party. Saya. Kalimutan nila, may madala silang mga bata. Isa sa mga batang lalaki, napatalon yata sa swimming pool, kung ano man yon, nuntik nang mamatay. Malulunod. Buti na lang, mayroong isang hamak na hardinero, nakita yung bata. Tumalon yung hamak na hardinero, sinagbi yung bata. In other words, nabuhay. So dahil sa sobrang tuwa ng mga magulang ng batang yon, sinabi nila sa hardinero, paano ka namin pasasalamatan sa ginawa mong pagliligtas sa aming anak? Sabi ng hardinero, pangarap ko sana yung nag-iisa kong anak na lalaki makapag-aral ng college. At kung maaari sana, makaaral ng medisina, maging doktor. Nga lang, sa aking sitwasyon, di kakayanin talaga. So sabi nung mga magulang, huwag mo nang isipin yon, kami nang bahala. Alam niyo kung sino yung batang munting malunod? Winston Churchill. Sa pinakasikat na Prime Minister ng England. Especially during the war. Habang siya ay Prime Minister, itong si Winston, nagkasakit na naman ng malubha, pneumonia. Hinanap yung pinakasikat na mga doktor. May napiling isang doktor. Yung anak ng hardinero. His name is Alexander Fleming. Matatalino talaga mga Alexander, no? Alexander Fleming, the one who invented penicillin. Pinatawag siya upang gamutin si Winston.
at nagamot, gumaling. Ito ang sabi ni Winston. Rarely has one man owed his life twice to the same person. Overwhelmed na siya doon. 2 beses siyang niligtas ng tatay at ng anak. Ilang beses ka nang nire-redeem ng Panginoon. Ilang beses na tayong binalik sa buhay ni Jesus. Di lang 2. More than twice already. Enough na yan para sabihin, Lord, I will return to you. I will serve you. For this Holy Week, this is the message. Jesus is redeeming us again. Binibigay niya muli yung calling niya para sa iyo. Shall we all rise, mga kapatid? The song will be played, we'll be singing. This song is not just a music or musical piece. This is actually a song from your heart. Make it a song from your heart. It is a prayer. May the Lord redeem us again. So there
shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, Savior, If you have been redeemed by Christ today, I want to invite you to be silent for just 1 minute and enjoy your blessing. If you are here today and you want to be redeemed, layo mo na sa Panginoon, hindi ka na sumusunod sa Kanya, another 1 minute for you. Tell the Lord, you want to be redeemed. You have redeemed us, Lord, from eternal consequences of our sins. Di na kami, Panginoon, dadaan, makakaranas ng iyong galit, Panginoon. Di na namin mararanasan ang apoy ng impyerno. Eternal separation, Lord, from you. Because of that, Lord, we are very grateful. Di talaga namin kayang sabihin, Panginoon, paano kami magpapasalamat sa inyo. But we are grateful. From the bottom of our hearts, we express our gratitude. And you have redeemed us, Lord, from ourselves. The moments na, tulad ng mga disciples, Panginoon, na-disappoint kami sa inyo, thinking na mas mahusay kami, Panginoon, kaysa sa inyo. We have willfully abandoned, Lord, our post, our calling, our ministry. And yet you have stood, Panginoon, sa mga baybayin ng buhay namin, calling us back again. And giving us back, Lord, the calling, Panginoon, the mission in life. Lord, we are grateful. And like Peter and others, enable us, Lord, to fulfill our calling. Daratnan niyo kami, Panginoon, na tapat at naglilingkod sa inyo. Hanggang sa katapusan ng aming mga buhay, o kung kayo babalik, Panginoon, while we are still alive. We pray for the gift of faithfulness and obedience. We'll start our journey once again, Lord, as we face another week, Panginoon, ng aming mga buhay, and we entrust everything to you. Teach us, Lord, to walk by faith and not by sight. Remind us, Lord, that it's not by power nor by might, but by the Spirit. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid. I'll see you again next Sunday.